Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa umaga po na ito at tayo po ay dadako na sa ating Sunday School. Ayan, dali tayo matututo, karoon ng karunungan patungkol sa salita ng Panginoon. Ngayon, we will pray na nabless tayo sa buong isang linggong lumipas. Even though na kaunti pa lang tayo ngayong umaga nito, sabi naman ng Biblia, kung may isa o dalawa ito na nagtitipon sa pangalan niya, or para sa kanya, ay nandun siya sa gitna niya. So, habang na inaantay natin ang iba, no? Let's shake muna. No? Tayo muna yung mag-awitan. Wala yung ako. Ayan, amen. Tayo muna yung mag-awitan at pumawitan ng Panginoon. Awitin po natin ang The Banner of the Cross. Amen. Awitin po natin ang apat na stanza. Tama po ba ako? There's a royal banner given for display to soldiers of the king. As an ensign we're lifted up today, wise ransoms once we sing. Marching on, for Christ now everything but lost, and to proudly toil and sing, beat the banner of the cross and sets up the Lord may rage and gather us with them. Let us stand guard in His faith, and beneath His gold the soldiers of the Lord, for the truth will not dismay. Marching on, for Christ now everything but lost, and to proudly beat, toil and sing, beat the banner of the cross. Earth and sun, over land and sea, forever and ever, make the glorious tidings known of the brave Son banner. Now its glory tell, while the Lord shall make His home. Marching on, for Christ found everything but lost, and to proudly beat, toil and sing, lead the banner of the cross. God's peace growing very near, His amazing day by day. Then before our King the world shall disappear, and across the earth shall swing. Marching on, for Christ found everything but lost, and to proudly beat, toil and sing, lead the banner of the cross. Amen. Tayo mong muling umawit. Awitin po natin ang I know whom I have believed. In hymn number 49, ang nangis pagdala ng ganun dati sa mulay. Let's dance it. Sing. I know a God has wondrous grace to me. He hath made known, nor why burning Christ in love, living before His throne. I know I believe
O tayo lahat tayo po, bumikit. Tayo manalangin mo namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po Panginoon sa araw na mundo nito. Nagkakalap na muli sa bawat isa Panginoon na makapunta Panginoon sa bahay, sa bayan na ito Panginoon, na may pag-iwan Panginoon sa pamagitan po ng inyong pagkabay Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa isang buong linggong pag-ingat Lord, sa kabila ng mga bagyo, pag-ulan Lord. Hindi tumuli kami Panginoon na mananampalataya Panginoon, makinig Panginoon at matuto sa inyong salita. Kayo po nawa Panginoon na gumawa sa lalagitnaan namin Panginoon. Bigyan niyo nawa po kami ng inyong knowledge and wisdom Panginoon sa pakikinig ng salita. Hindi nawa Panginoon ang salita Panginoon ang tagapagturo ang aming marinig Panginoon, buti ang kung ano po ang nais niyong ipasabi Panginoon sa pamamagitan ng inyong instrumento Panginoon. Gabayin niyo po ang bawat kapatiran Panginoon na magpunta pa lamang po, ingatan niyo po sila, pwede po sa aming espasyo Panginoon, kay Pastor Leonel. Ingatan niyo po sila Panginoon, makarating dito sa bayan sa bahan sa Moraya Baptist Church po kami Panginoon. Kaya po, tinatas namin pupuri na salamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Mago, at dismissed po. And now, welcome po ulit sa ating Sunday School. Ayan, ito po tayo ulit para matuto. Siguro, hindi ko na po papatagalin pa. Let us welcome our teacher for this morning. Walang iba kundi si Brother Jennifer Puhart. Good evening. Good morning po sa bawat isa. Ayan. So, since kararating lang po ni Ate Sheila at ang kanyang mga anak or pamangkin, so makikas po tayo. Anong oras na Ate Jen? Anong oras na? 10. Pakisulat po sa time 10 or 9. Ayan. Maging honest po tayo dito. Unless kung maaga po kayo, kung magdideklara ka ng oras kayo mag-10. Example, 9:10 o 9:30. Maaga pa kayo, biyan kung wala pa kayo isulat po na sabihin ko po na maaga kayo nakarating. Kasi maaga naman talaga kayo nakarating. Yan po yun. Ayan, so announcement muna tayo. So, ayan. Nagkaroon tayo ng karangan ng slogan. At ang naging tema ng slogan last time is about fruit bearing. Tungkol sa pagbunga. Ayan. So, yung mga pictures, so sino yung mga nag-participate noon? Namely, Pastor Carlo, Brother Christian, Brother Jeremy, Ate Sheila, and Brother Ethan. Ayan, so sila lima po nakapag-participate budod sa ating slogan last month, nung tayo po ay nagturo. So, nagturo po tayo ng konti doon. Nagturo po tayo ng konti yung last time, pero yung tinuro ko po last time, may tuturo ko po ulit ngayon para mabigyan lang po ng emphasize. So, ito po sa mga nakapag-chat downloads po, kagaya po nila kay Sheila, nila Brother Jeremy, nila po Ethan, ay mapahal po kayo ng pagkatong po. Para salamat, Kuya Paro, Jeremy. Kuya Jeremy, ayan. So, ang pangalan mo? Oh, asan? Ayun, yun. Kala ko wala. Yun. So, amen. Ayan. So, sila ni Jenna, tsaka si Ate Jenny, ay nasa baba po ay ongoing po ang kanilang Sunday School ng mga bata. So, ngayon po yan. So, ministry po tayo sa taas, ngayon po tayo ministry sa baba. So, yung mga hindi po nakakaagapay sa Sunday School sa mga bata, dito po tayo. Ayan. So, kung gusto niyo po makapagturo ng mga bata, ay approach na po si Ate Jessica. Ayan. Siya po yung ating head sa ministry sa Sunday School ng mga bata po. Ayan. So, another announcement next week and next time na ako po ay magtuturo ay magkakaroon ulit tayo ng slogan. Ito naman po ay patungkol sa pagmamahal sa pastor. Kailan po yun? Itong September. Ayan. So, get ready na po. And sa mga gusto kong maki-join sa slogan natin, akin po kayo na Sunday School next month. Amen? Yan. So, yung mga slogan po nila Ate Sheila, yung mga Pastor Carlo ay
ipopost po natin kung saan. Pero mas maganda pagkatapos po ng slogan natin sa September. Ayan. So, ipopost po natin yung pinaka-the best na nabili ni Pastor. Ipopost po natin na malaki. Yun yung pananakingin po natin. So, ayan po. Ganun din po ang gagawin natin next month. So, after po natin ang slogan next month, ay kung sino yung mga pili, hindi lang po si Pastor ang pipili po niyan, kundi po lahat. Lahat. Magkakaroon po tayo ng polling. Kung anong magandang gawa. Kung ano yung magandang art ng slogan. Ayan. So, yung nakaraan po, okay na po yun. Si Pastor lang po pipili po nun. And then, ipopost po natin yun. Ipopost po natin yun. Sabay po doon sa magiging slogan po natin next month. So, get ready po kayo sa gagawin po natin activity na yun. And then, mamaya, meron tayong city work. Ayan meron tayong city work. Makinig po tayo. So, yung tinuro ko pa rin nakaraan ay sinimplihan ko lang. Nagbigay po tayo ng emphasis doon po sa slogan. At ngayon po, yung tinuro po natin nung nakaraan ay ituturo po natin ulit ngayon para naman po sa wala. Ayan, so wala namang problema kasi Sunday school naman po ito eh. So, pwede naman ulitin yung lesson. Tsaka mas maganda simplihan na lang po natin para po mag-gets po na lahat. Okay, so tayo po magbukas ng Bible sa Matthew chapter 7 verses 17 to 18. Ipitin niyo po yan. Bubuksan po natin maya-maya ang Luke chapter 6 verse 43. Yan. Matthew chapter 7 verse 17 to 18. Yan po. Nakita na po si Amen. Yan. So, nabasa po tayo sa tanin na lang po ng ating mga mata. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Every tree that bringeth not good fruit is a good tree. A good tree cannot bring forth evil fruit. Malinaw. Na ang mangga hindi pwedeng magbunga ng santol. Na ang santol hindi pwedeng magbunga ng bukas. Ganun din ito. Na ang mabuting puto ay hindi pwedeng magbunga ng masamang bunga. Every good a good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Ayan. Luke chapter 6. Luke chapter 6, verse 43. For a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither that a corrupt tree bringeth forth good fruit. Ayan. So, sa mga minutes po dyan, ano po yung pag-aaralan natin yung umaga nito? May notes kayo dyan. Ano po yun, Sheila? Ayan. Hindi na makita. Sige. What to do to become a good tree? Ano po ang gagawin natin para maging mabuting puno? Ayan. So, naka-channel po yan. Isa yan sa subpoints ng ating what to do to bear good fruit. Ayan. Number 1 dyan, be a good tree, be a good ground, be a good doer. Ayan. So, itong topic natin is yung point number 1 is what be a good tree. Now, what to do to become a good tree? Ano yung gagawin natin para po tayo maging mabuting puno? Let's pray. Lord, thank you po sa oras na ito. Tumustahan po, Panginoon Diyos, ay kami po ay nabigyan ng pagkakataon makapagturo ng inyong salita, mapag-aral ng inyong salita. Thank you po, Lord, sa Sunday School na meron po kami. Salamat po, Lord, sa inyong po pagkamay po sa bawat isa, sa pag-iingat sa bawat isa, Lord. Ngayon po namin, tawarin po kami sa mga kasalanan, gusto po kami tugong. Puspusan kami sa Espiritu mo, kung maging matuwid kami, nang ayon po sa inyong pong kalooban, Lord. Ayaw po namin, hindi siya
Pala, sa inyo pong Bicol, sa inyo pong Karunungan, sa inyo pong inyong kalatasan, sa inyo po namin pinagkakatiwala ng aming mga sarili Panginoon Diyos Lord. So sa ito, hindi po kami samahan sa aming pag-aaral ng Diyos kita. Hindi po kami gabayan Panginoon Diyos. Sa pagkain po namin ang magawa ng jamba, huwag po may tinutan, magagawa po sa aming kanagin natin Lord. Ang salita mo, ang ituturo, hindi lang po mabasa na po namin kung ito po magsisikip ko sa puso ng bawat isa. Kami dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen. So, welcome po sa ating mga bisita po natin. Ayan. Welcome po sa ating mga bisita po natin. Sige po, pumunta na tayo. Ayan. Sige. So, yung pag-uusapan po natin ngayon is what to do to become a good tree. Ito po yung gagawin natin para po tayo magiging mabuting puno. Ayan. So, pakipakalat po yung attendance. Anong oras na natin, Jen? Anong oras na natin, Jen? 10:18. Sa tayo nakasulat 10:18. Ayan. So, kahit hindi na po si nanay, okay na si nanay. Tsaka ate Jen, okay na. Okay na. Oh, yung mga bata sa mga nanay. Pero si Ate Jenny, since maaga yan, nanina pa yan, hindi na rin sila pwede. Kahit si Pastor hindi na rin pwede. So, what to do to become a good tree? Okay lang yung nagtuturo, nagsusulat kayo, walang problema sa akin. What to do to become a good tree? Ano yung mga bagay na dapat po natin gawin para po tayo maging mabuti? Puno. Ayan. So, number one, what to do to become a good tree is, number one, make your heart right. Make your heart right. Para po tayo maging mabuting puno, ayusin po natin ang ating mga puso. Puso sa harapan ng Panginoon, puso sa mga kapatiran, puso sa gawain, di ba? At puso po sa pastor. Ayan. Ayusin po natin ang ating mga sarili po, no? So, yung mga puso po natin, ayusin po natin. So, para po tayo maging mabuting puno. So, Jeremiah chapter 17 verse 10. Ayan. Jeremiah chapter 17 verse 10. Yun. 17 verse 10. I, the Lord, search the heart and try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ayan. So, ayan. Dahil may Diyos na nag-search ng puso po natin, siya rin po ang liwagan po nito. Siya po ang nagbibigay ng gantimpalan po dito, whether it is consequences or biyaya, pagpapala po ng blessing. So, ayan. Number two natin is meditate your Bible right. Ayan. Meditate po natin yung Bible po natin. Lagi po tayo magbabasa ng Bible. Joshua chapter 1 verse 8. Ito po yung kabisado na natin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Diba? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ayan. So, pero mga mananampalataya ko sa inyo na nagbabasa lang ng Bible, pero hindi po nila ina-apply. Hirap po yun. Yung Bible, ang Biblia po kasi nahawak po natin, ito po yung nagbibigay po sa atin ng una, transformation. Pangalawa ay control. And then pangatlo po is sanctification. Diba? Transformation, yung dati kang naninigarilyo, yung dati kang
balasubas, pilosopo, chismoso, chismosa, naninirang puri. Kung tumanggap ka sa Panginoon, wala na yung mga bagay niyon. Yung kumbaga kinakalat na lang po natin, salita na lang po ng Panginoon. Control. Ayan. Control po saan? Sa amin po. Bakit? Pakasalan naman po tayo eh. Hanggat maaari, kaya binibigyan po tayo ng control sa salita ng Panginoon na makagawa po ng kasalanan. Na makagawa ng hindi kalooban ng Panginoon. Diba? So, yung salita po ng Panginoon ay nagbibigay po ng control po sa atin, sa ating sarili, sa ating flesh. Diba? Gusto mo nang gantihan yung kaaway mo, pero hindi mo magantihan. Diba? Yung tipong napupuno ka na, pero doon pa rin yung pagpipigil mo. Diba? So, andun, kumbaga may control. Andun yung sa point na galit ka na, pero hindi mo magawang saktan yung kagalit mo. Diba? Hindi mo magawang saktan physical, andun pa rin yung control. Bakit? Walang nangyari na sakitan eh. Walang nangyaring patayin. Kasi maabot pa sa ganyan yan. Yung mga sakitan, makakapatay. Posible ka pang makakapatay niyan, accidentally. Posible po lahat ng mga bagay. So, nandun yung mga control. Ayan, so, kapag tayo nag-meditate ng Bible ng tama, paano mo mag-meditate ng Bible ng tama? Hindi lang mo binabasa kundi, sinasapos ko rin. Diba? So, inaano po natin. Kumbaga, kakaroon po tayo ng reflection, kakaroon po tayo ng realization, and then, kakaroon po tayo ng change, kumbaga mga solusyon po sa sarili po natin. Ayan. Meditate your Bible right. Hindi lang binabasa, kundi sinasabuhay din po natin. Number 3, in the last po. Ayan. Mind your own spiritual growth right. Mind your own spiritual growth right. Bakit yan? Mind your own business. Parang ganito yung ano niya, pero meron po dyan. May key po dyan. Paano po Kuya Jed yung mga tinuturuan namin yung mga tinuturuan namin, yung mga nag-disciple namin. Yun, pwede. Pwede tayo mag-disciple, yes. Sabi nga, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Tama naman. Pero yung tinutukoy mo natin, pero yung kapag nandun ka sa point na mahilig ka, na pinapasok mo na yung buhay ng ibang tao, pinapasok mo na yung ugali ng ibang tao, pag sumobra ka, nakakalimutan na po natin sa sarili natin. Why? Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Verse 1 to 5. Matthew chapter 7, verses 1 to 5. Ako po mabasa. Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Sa Tagalog, bakit mo titignan yung mismong muta sa mata ng katabi mo? Kung mas marami ka pala kulangin sa kung may kuliti ka pala sa mata mo. Parang ganito yun eh. Parang ganito yung sense yun eh. Diba? Or how will thou say into thy brother, let me pull out the mote of thine eye? Sabihin mo sa katabi mo, tatanggalin ko yung muta mo sa mata mo. Pero yung sarili mong kuliti sa mata, hindi mo matanggal-tanggal. Parang ganito yun eh. Diba? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye. Yan. Alisin po muna natin yung kuliti sa ating mga mata bago natin tanggalin yung muta ng ating mga kapwa. Ganun po ang sense nun.
Kaya po sinabi natin, mind your own spiritual growth right. Sarili po muna natin yung ititiin po natin spiritually. Na mismong palaguin po natin yung sarili po natin. Magbasa po tayo ng Bible, search po natin yung sarili natin. Diba? Kasi, diba? O, bago natin anuhin, bago tayo magturo sa kapwa natin, diba? O, so, meron po tayong mga maling disciple na tao. O, makikita ko sa inyo ng hindi disciple mo, judgmental ka. Diba? Ano mangyayari sa iyo sa mga disciple mo? Tutukaran ka niya, judgmental ka rin. Diba? O, so, pag nakikita ng ng disciple natin na mahilig ko tayong mag-chismis, puro buhay nyo ng kapatid ang laging ng buong bibig natin, gagayahin ko yung kapatid. Diba? Yung mga kasi, may mga cases na yung mga Kristiyano, umiinom, yung mga Kristiyano, yung nigarilyo, ganyan. So, ibahin po natin, mas laliman natin. O, may mga, yung mga Kristiyano, yung mga ugaling, sorry for the words, yung mga ugaling, basura. Diba? Paano natin nasabing basura? O, Kristiyano na nga, kung mga panira na kapwa po natin kapatiran sa ibang church, sa ibang sa membro, sa pastor. Diba? O, sample pa, yung meron namang pinag-aralan, natatapos naman ng pag-aaral, pero hindi niya sinuugali. Walang professionalism. Kung taktuhin niya yung kapwa niya, is parang atasin niya sa sarili niya. Diba? O. Kaya yung mga mabibisyo, may kinakatwiran din yung mga yan, sabihin nila. Yung mga pinag-aralan niya, mas mga paugali niya, kaysa sa amin kami, umiinom lang kami, pero maayos naman yung pagkaano sa kapwa namin. Kakakanig kayo ng gano'n. Tama? Meron mga tao ganyan. Bakit? Meron mga tao na sinasabi natin manginginom o nangingigarilyo, pero mabuti naman yung trato nila sa kanilang kapwa. Hindi natin sila para i-promote. Meron na talaga ng mga tao na gano'n. Diba? At meron din naman mga professional, meron mga graduates, meron mga sabihin natin na matataas sa mga narating sa buhay, pero ang taas din ng ihig. Diba? Ang taas din ng ego. Ang taas naman nila, kumbaga, lumaki na yung ulo. Diba? Lumaki na. So, ayan. Bakit? Hindi po nila tinitignan yung sarili nila. Wala po sila kasing refleksyon na ginagawa sa sarili nila, which is yung pagbabasa at pag-meditate sa salita ng Panginoon. Hindi po nila inintindi yung sarili nila spiritually. Ano nangyayari? Kakapunan nila nakakaintindi nila nangintindi sa ugali ng iba. Sarili natin ugali, sarili nilang ugali, hindi nila naiintindihan. Nakikita. Lumalaki ka pala na kanilang ulo. Nagiging katekistora na pala sila sa church. Hindi nila alam. Kasi nga, tingin sila ng tingin sa iba. Tingin sila ng tingin sa iba. Hindi nila inaano yung sarili nila. Diba? Di ba sana kung ano ka, kung malala, papayuhan mo lang, hindi, pumapasok ka na eh. Pumapasok ka tayo eh. Paano yung mga paano pagka, di ba, meron tayong membro na inaabuso. Diyan napapasok yung mga protocols. Diyan napapasok yung mga protocols. Anong protocols sa mga ganyang insidente? Ebidensya. Maghatag ka ng ebidensya na itong member natin sinasaktan sa kanilang bahay. Ebidensya. Tsaka tayo magreklamo sa Supreme Court. Ebidensya. That is a protocol. Kung makikialam tayo ng makikialam, wala naman tayong mabisang protocol. Wala naman tayong ginagawa mga protocols. Wala, tayo rin nagaglag, baka tayo ba demanda. Ingat tayo sa mga ganyan. Kristyano po tayo, Kristyano dapat maingat.
Maingat po tayo. At dapat, investigator yan. Diba? Why? I do believe that this Bible is enough. This Bible is enough. Para mabigyan tayo ng karunungan sa mga ganyan bagay-bagay. Diba? So, sa ano pa lang sa mga psychologists, sa mga psychiatrists, dapat tayo unang psychologist Tayo nag-judge ng tama kasi sinabi ng Bible John chapter 7 verse 24. Post po natin. Diba? John chapter 7 verse 24. Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Judge not according to the appearance, hindi yung according sa nakikita mo lang. Ang tawag doon sa mga nakikita lang, hypothesis lang yun. Kumbaga scientific method, nag-aaral ka ng scientific method, di ba? Alam niyo yan. Meron dyan problem. Meron dyan hypothesis. Meron dyan experiment. At meron dyan pinakahuli conclusion. Doon tayo sa conclusion, hindi, declaration. Diba? May problem muna. Mayroong hypothesis. Experimento muna natin. In-investigate muna natin kung ito pa talaga ay totoo. And then kung nakita mo na totoo ba, ay therefore conclude na totoo nga na po si Pastor Ricky. Diba? Then I therefore declare ko sa mga buwison, kaya pogi si Brother Charles at Brother Jerry at maganda sa Angelas dahil pogi ang tatay ni si Pastor Ricky. That is declaration. O, diba? Marami kasi mga Kristiyano ngayon ang dumidepende sa hypothesis. Hindi na po nag-experiment. Ano nangyayari? Nag-end up tayo as judgment. Kaya hindi po totoo na walang Kristiyanong judgmental. Kasi, kung walang Kristiyanong judgmental, di sana wala sana Kristiyanong nagkakasala pa. Why? Kasalaman pa tayo Diba? So let us mind first our own spiritual growth right. Diba? Para po hindi tayo mag-end up nagkakasala sa Panginoon through wrong judging, let us first mind our own spiritual growth, right? Amen. Diba? Spiritualidad muna natin, yung ano yung po natin, nasikasayin po natin, lumalang po pa tayo, nagiging matibay na ba ako, nagiging ano na ba ako, napiplis ko na ba ang Panginoon sa buhay ko, diba? Yun po dapat ang mas intindihin po natin diba? Mas maganda po na mas gano'n ang intindihin natin bago po tayo tumingin sa iba. Para naman tayo titingin sa iba, magturo tayo. Turo po natin na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Ngayon, pag hindi nila apply, wala na sila mag-usap ng Lord. Diba? At least nagawa po natin yung part natin na magturo, mag-encourage, syempre magsaway na rin. Diba? Ngayon, pagkakayaw, kailangan magalit. Kaya natin ng Panginoon na siya ng Panginoon na mag-usap. Diba? Kaya alam po natin yun. So, yun po. So let us mind our growth, our own spiritual growth. 2 Peter chapter 3 verse 18. Yan, kung kabisado po ng lahat. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. And amen. So, ayan po. Ayan po, nakita po natin. Simple lang po, yung ating pinag-aralan. Diba? Ano po ba oras na? 10:37? Tama ba? Tama ba? 10:37? O diba? Napakasimple lang po nung pag-aaralan po natin. Hindi na natin kailangan mahaba ito para lang po for the sake of time, makakagawa pa tayo ng activities, diba? Diba? So, what to do to become a good tree? Yan.
Number 1, make your heart right. Tama po natin ang puso po natin. Number 2, meditate your Bible right. I-meditate po natin ang tama yung Bible natin. Hindi lamang po babasahin, kundi iyan po natin sa sarili po natin. Number 3, mind your own spiritual growth right. Ayan, so speaking of meditate your Bible right, ayan, ako yung magtatanong, di ba? Paano po pagka nagkamali yung tao, siya kilala natin mabuting tagapaglingkod, ayan, kilala natin tayong ganyan. Paano po yung mga tao umabagsak sa kasalanan? Di ba? Ito po ang warning dyan. Ito po ang warning dyan. 1 Peter chapter 5 verse 8. Yes, nangyayari po yun. Nangyayari po even sa akin po, nangyayari po yan. Nangyayari po sa bawat isa, kasi hindi naman tayo nilikha na sinless eh. I mean, yes, nilikha tayo sinless sa Panginoon, pero dahil nagkasala si Eva at Adan, yung mismo kasalanan na yun, naman po natin. Kaya tayo po ay naging sinners. Nagkakasala pa rin po tayo. So, ayan. 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. May diablo na nagugutok po sa atin na gumawa po ng masama. Yes. Ayan. Kaya po, bantayan po natin. Paano po yung mga paano po yung nagumagsak na? Paano yung mga nakagawa na ng ganito, ganyan? Kung ikaw sa sarili mo, pababayaan mo lang ba na manatili kang bagsak dahil sa kasalanan na gawa mo? Hindi. Di ba? Hindi mo hayaan yung babangon tayo. Matututo po tayo sa mga mali po natin nagawa. Di ba? Ang experience, hindi lamang po siya best teacher. Siya po ay best and worst. Di ba? Minsan sa experience pa natin nararanasan yung mga mali po natin. At sa experience po tayo, natututo ng mga bagay na dapat po natin matutunan. Kaya nga po, best and worst siya. Best and worst. Hindi lang siya, kasi may iba, sabi, worst. May iba, sabi, best. Hindi, tama sila parehas. Experience is the best and worst teacher. Ayan, best and worst. Kaya po, mga mananampalataya na bumagsak, yes, bumabangon sila. Especially yung mga pastor na bumagsak before, bumabangon sila ngayon. Bumabangon sila. So dapat po natin silang bigyan ng chance. Siyempre, bigyan po natin sila ng chance. Di ba? So, tayo binigyan ng chance ng Diyos eh. Sila pa kaya. Dapat din tayo rin. Diba? So, meron po akong kilalang pastor at hinahangako pong pastor yun, hindi para magiging yun. Hindi ko kilala niyo yun. Bumagsak siya sa kasalanan na nagloko siya. Nung nagloko siya, siyempre masakit yun. Para sa kung nabalita ng mga members niya, masakit din yun. Na doon sa ginawa niya. Hindi. Dumating ng time na siya pumasok na sa pag-aasawa, naranasan niya yung mga palo. Iniwanan siya ng mga members, yes, pero siya mismo pastor, nagpatuloy siya. Hindi siya natiling bagsak doon sa pagkakabagsak niya, dahil sa ginawa niya. Nagpatuloy siya, nagturo siya sa Bible school, nag-share siya ng salita ng Panginoon. Alam niyo ngayon, nagsisibalikan niya yung mga members niya. One by one. Yung mga dating members niya, one by one, nagsisibalikan niya. Kasi, hindi po siya nanatiling bagsak. Bumangon siya. So, tayo na mga Kristyano, yes, kung pwede dumating sa point na babagsak tayo, pwede bumagsak tayo sa pera, bumagsak tayo sa trabaho, bumagsak tayo sa pag-aaral, diba? Marami pwede kami din ng diablo eh. Para tayo bumagsak sa buhay po natin Kristyano eh. Diba? So, bangon tayo. Bangon, hindi. And let us learn from our mistakes.
Ayan. Para po tayo ay maging mabuting puno. Ulit. Di ba? Pero kasi dati, mabuting puno siya. Halimbawa, yung mga success na ganito. So, pwede po ba siya maging mabuting puno? Yes. Kung hindi niya ulitin, ginagawa niya, kasalanan. At marami siyang pwedeng ituro. Marami pa yung pwede niyang ituro. Ganun din po sa buhay natin. What to do to become a good tree? Make your heart right, meditate your Bible right, and mind your spiritual growth right. Naisulat po ba? Ayan. So, kung naisulat, ako po isang lang. Except kay Pastor Ricky, kay Ate Jen, kay Nanay, siya kay Ate, si Ate na may dalang bata, wala po yan. So, hanap kayo ng kaapat niyo. Hanap kayo ng kaapat. Bayan sila ka-partner, ngayon kaapat. Bakit? Maghahati-hati kayo sa isang papel. Hati kayo dito. Kaya Michael, hati ka ng kaapat mo, hati mo ito sa apat. 1, 2, 3, 4. Ate Jazz, hindi ka dito ha. Hanap ka ng kahati mo. Tatlong kahati mo. Hati mo sa apat. Ayan. Hati mo sa apat. Ayan. And habang naghahati-hati tayo is announcement ulit. Ulitin ko po na tayo po ay magkakaroon ng slogan next time. Next na turo, next month. Ang tema po natin is about loving our pastor. Loving our pastor. Ayan. Loving our pastor. Loving our pastor. Kasi by October, papasok po tayo sa Pastor's Appreciation Month. And sa October ata, uuwi ang ating mahal na pastor. Tama po ba? October? Saktong-sakto. Meron tayong may papakitang mga slogan. Siyempre, ma-appreciate ng pastor natin yung mga slogan. We love you, pastor. We love you, pastor. Diba, makikita niyo. Pero hindi naman lahat yung nakalagay, we love you, pastor. Ayan hindi na ako hindi yun ang ilalagay niya kasi sinabi ko we love you, pastor. Hindi na po. Bala kayo kung ano pong idea niyo, pero kayo mag-alala. Yung grupo ko yung sa ikatlo. Ikatlo ulit. Ay, ikatlo pala. Mas maganda yung ikatlo kasi mas maraming idea. Iisa ang slogan, iisa ang sinasabi, pero iba't iba ang design. Kaya, meron ka natin, Jenny? Okay. Meron ka papilan lahat. Ayan. Yung mga bata na, ayun, yung sila Ate Jenna, ba yun? Tapos yung dalawa, si John Mike ba yun? Tsaka si Joyce na lang. Si Raven. Yung mga bocho. Raven. Raven. Yung mga bocho. Gusto ko Raven. Minaalala ko sa pangalan bocho eh. Alam mo kung sino yun. Alam mo naman ano yun.
Hindi ako namagitin. Kasi kung ako tatay niya, ganun ang tinawag sa kanya, ay ako magagalit ako. Raven talaga ang pangalan niya. Ayan. Sa mga bata, stay put lang kayo dyan. Habang may makakamisip tayo via our Pastor Mickey. Ready na kayo? Seatbelt lang yan. 1 to 5 lang naman, okay ba yan? 1 to 5. Tagay mo yan. Ako may laptop mo. Kasali ka. Kasali ka. Kasali ka. 1 to 5. True or false? Yan ang madali yan. Madali yan. Madali. Pag-close quiz mo, walang verse, walang points, basta yung logo lang ng Moriah ka na yan. Yan. Okay lang. Nakasan? 10:48. 10:48 na pala eh. Okay na? O sige, wait lang. Nasa yung attendance, okay, pinigil ko yung question. 10:48. Sino walang ballpen? Alin dito. Yan. Okay. Lapagyahan. Kung saan lang yan, lumapagyahan pa kayo. Okay. Number 1. Number 1. Please, maubos na yung oras. Kailangan tapos tayo. Ha? Ha? Walang notes ha? Walang notes. Madali lang to. Puro true pala, magkulang kayo. Okay, ito. Ha? May lang. What to do to become a good tree is making your heart right, true or false? Kapay mare. What to do to become a good tree is make your heart right, true or false? Ayan. Kumapya ka pa kayo, kaya madali na yan. Number 2. What to do to become a good tree is meditate your brethren right or false. What to do to become a good tree is meditate your brethren right or false. Number 3. Ayan. Ito, natatandaan nyo yung verse, ha? What to...
6, verse 43. Isa sa mga main verse po natin is Luke chapter 6, verse 43. True or false? Kasama sa tanong. Oo, kasama sa tanong yun. Isa sa mga main verse po natin is Luke chapter 6, verse 43. True or false? Ayan. Isa sa mga main verse natin, sa topic natin, is Luke chapter 6, verse 43. True or false? Number 4. Number 4. Madali lang ha, madali lang. Number 4. Mind your own business. Isa sa mga main topic natin kanina. True or false? Mind your own business. Number 5. Number 5. Ang hirap pa. Ang hirap ang hindi nakikinig. Hirap mo hindi. Babasa ako ng verse. Ito, number 5. Babasa ako ng verse. True or false pa rin? True or false pa rin? Okay, magkano. Okay. Even so, every good tree bringing forth good fruit, but a corrupt tree bringing forth evil fruit. Reading ko Number 5 and number 5. Even so, every good tree bringing forth good fruit, but a corrupt tree bringing forth evil fruit. Matthew chapter 7, verse 18. True or false? Yeah, guys? May basa ng verse ng mismong verse. Tapos pinamig ko kung nung book, kung nung chapter, tsaka ng verse. Reading ko even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Matthew chapter 7, verse 18. True or false? Hindi, hindi natin mapasa yan. Ay, mamaya mapasa natin yan pagka-check niyo. Trolls daw. Trolls. Trolls na yan. Tapos na? Exchange. Saan na kumalitan? 1 and 3. Makinig. 1 and 3 true. 2, 4 and 5 false. Ano? 1 and 3 true. 2, 4, tsaka 5 false. Bakit po false yung number 5? Verse 17. 17 po yun, hindi 18. Bus ka natin kay Charles. Sige, bus ko kay Charles. Ano pa rin yung mga tamang Ano ko na-gets niya eh? Matthew 7, verse 17. Yan. Bilagi ko kanina, di ba? Matthew 7, 18, yung mismo verse. Hindi. Matthew 7, 17 yun. Pakipos nga kay Charles. Hindi, pakipos. Ayan o. Ayan o. 17. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Matthew chapter 7, verse 17. Ayan, tinetesting ko yun. Nakikinig talaga kayo kanina.
Pasta paper. May jacket. Pakalagay ng pangalan. Pasta paper. Pasta paper forward. Lagyan nyo Kung ng pangalan. pangalan nyo, lagay nyo. Lagyan ng pangalan sa chocolate yan. Pasta paper. Oh. Oy, hindi. Parang palitan na. Yes, tayo dyan. Anyway, good morning po sa ating guest speaker. Diyan po siya sa kanyang may bahay, ang kanyang baby. At balik-balik nyo lang po. Sige, po kayo sa harap. Nag-Sunday school po kami. Pagpusay kami. Pulo po kayo sa harap. Yan. Ethan, gender, ba to? 3. Sheila de los Reyes, 4. Jeremy de los Reyes, 5. James Charles Brixton, 2. Michael Jan Mago, 4. Raymond, True, isa lang. John Mike, 3. Lester Gonzalez, 4. Joyce Tenorio, 2. Hoy! Malapit na sa... Jasmine Wilson, 2. Hoy! Malapit na sa pay! Tatlo na lang. Hindi ka count to, kanino to? Hindi ko count to. Ganda na sulat to. Pangalan mo yung ilagay, pero kanino to? Hindi sa akin yan. Kanino to? Hindi ka count to. Wala kayo recognition. Wala kayo. Ah, sa'yo. Ate Jenny. Mike. Jenna po, 5. Yan. Wow! Mr. Jen! Ay, 4 pala. Sorry, 4. So, nakapay. Wala na zero niya. Hindi ka count to. Ikatay mo kami. Ang mga nakapay, si Jeremy. Ay, Ben! Sige, Ito. Ako pala. Brother Christian, 2. perfect. Tatlo na lang. Brad Tristan. Madali Ito na lang. So, ang naka-perfect pala is sa akin si Brother Jeremy. Siya lang. Pali siya lang. Anyway, nag-enjoy? Amen. So, tayo tuloy lahat. Tayo mag-pray. Tayo po tayo mag-pray. Nandiyan na po ang ating speaker at magsisimula na po tayo ng ating worship service. Takilang Diyos, thank you po Lord sa oras na ito at pinagaling ko sa bawat isa. Salamat po sa enjoyment ng Singworks, ng Sunday School. Salamat po sa mga natutunan po namin, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa karunungan, sa bawat isa, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos. Patuloy niyo kami sinamahan at ayaw siyang patuloy magpala sa mga maatin na Sunday School, Panginoon Diyos, sa mga nagtuturo sa Sunday School. Pagpalain na rin po, Panginoon Diyos, ang aming worship service, ang aming fellowship. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon Diyos. At Lord, patuloy niyo po may samahan sa pala ng mahal sa iyo at patuloy na ingatan na mga pupunta pa lamang kayo siyang mapupurihan. Salamatan ka namin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Diyan po ang tatapos sa ating enjoying Sunday School. Thank you po sa bawat isa and God bless us all.